Ayan mga karos, good morning. Yan, good morning, kamusta po tayo lahat? Ito, welcome back po muli dito sa aming channel. November 28, yan araw po ng Biyernes. Ang bilis ng araw. Bukas Sabado, payroll na naman. Okay, bali yung mga naganap po sa Riego de Dios project mga karos, halos tapos na po sa aluminum puron. Bali ilang araw na lang po kami ron. Hihintayin na lang po namin yung magkakabit po ng Korean blinds. Sinukatan niya naman na po lahat ng bintana para sa Korean blinds. Ito mga karos, project update tayo sa mga ongoing project. Samahan niyo po muli kami ngayong araw ng Biyernes. Let's go! Tara! Galing tayo sa hardware. Yan, bali bumili lang tayo ng 3x2 at saka dalawang 45 degree na fittings. Yan, 170. Dito na tayo sa phase 3 dito sa bagong project natin. Good morning sa mga client owner pala natin. Good morning. Yan, ubos na yung grab ha. Yan na lang po yun, yung mga nakasako. Marami pa naman tayong buhangin. Tapos may delivery tayo ngayong araw. Yan, may delivery tayo ng grab ha. Poy, good morning Poy. Good morning. Good morning. Ricky, good morning Ricky. Good morning. Ito na yung fittings 2x3 na Y tsaka dalawang 45. So gagamitin yan sa sa drain ng ating sink, tapos yung sa naman sa downspout, no, yung dalawang 45 yan sa dulo. Yan, nandito na yung isang poste natin. Ito yung mga inasikaso nila kahapon. Yan, nagsusuksok po kami ng ng halo kasi medyo malaki po yung na yan yung gap. Yan, bali dito nga po pala ang mangyayari po sa pinaka layout nito. Bali ang magiging kusina niya or lutuan pala ay nandito po banda. Yan, nandito po. Yan. Tapos doon banda yung ref sa dulo. Tapos bago mag-ref, medyo malaki pa yung distansya nun or yung gap, kitchen sink. Yan. Tapos dito, bintana. Yung isang bintana po dyan sa likod, ililipat namin dito. So window lang po siya, wala na po siyang wala na po siyang pintuan. Maliit lang naman po kasi ito, nasa 148 cm lang. Yan. Nandito pa rin tayo sa phase 3. Dito gumagawa si Kuya Rigor. Good morning po Kuya Rigor. Good morning, boss. Yan, good morning. Dito marami yung yung finishing carpentry. Yan. Napakadami. Tapos ang magiging perspective po nito, parang ito pinaprint na natin. Ayan, ayan yung kalalabasan niya. Pagka gumagawa po kami ng mga renovation, may mga sinusundan po kami. Ayan, hindi naman natin hinuhulaan yan. Ayan. So ito po siya. Kaso nga lang yung ilaw nito, yung ilaw kasi nito ang naiba. Hanggang dito lang po kasi yan. So doon naman po nagbabago. Pagdating sa ilaw, sa perspective na tinatanong natin si client, pero pagdating sa ilaw, nagbabago yan. Yan, meron tayo dyan. Yan po yung kalalabasan. Tapos may cabinet po dito. Tapos dito naman sa may parang bar counter niya. Yan, yung bar counter dito. Ganito naman po siya. Yan. Yun na bago lang dito yung ilaw. Kasi yung ilaw nito mga karos, nabili na po namin ni client. Yan na, kasama ko siya nung binili namin yan. Yan na. Pero yung sa pinaka mangyayari o yung kakalabasan ng project, yan parang ganito. Hindi natin nabanggit kung ano yung pinaka finishing. Yung mga walls, bali tin shop gray po siya mga ka-rowhouse. Yan, tin shop gray. Tapos ito, hinuhuli na lang po namin to. Kapag sa tiles, nalagyan na po or na-install na ng tiles yung steps, ay iuhuli na lang po natin siya. Kasi i-adjust pa namin tong bintana. Kasi balak maglagay ng aircon ni client dito, hindi naman po kakasya pagka ganyan. Baka hindi na makapaglagay ng curtain. So i-adjust namin, ibababa pa namin.
Mas maganda kung nakapaskil. Pero doon sa ibang project namin, nilalagay ko sa folder. So dito kasi kahit nakapaskil na lang, total naman din ililipat din po nila yan. Mas maganda yung lagi nila nakikita. Yan. Yan, meron pa naman po tayong sakit sa mga pintor. Makakalimutin na kuya. Makakalimutin. Isa nga pagkaano sa materials na kalilimutan talaga. Oo. Hindi kasi ano yan mga karos. Ang pintor kasi nakapokus yan sa ginagawa nila. Yan na. Tapos ako naintindihan ko rin na rin yan dahil napakarami ko nakasamang pintor. Ganyan din po mga sakit nila. Kalimot. Yan na. Pero ayun, focus lang po si Kuya Rigor dito. Tapos yung mga gamit naman na yan, sisegregate na lang po na. Hayaan lang po namin na maubos at magamit. Ito na focus sa cabinet, madali lang naman yung mga wall niya. Sige kuya ha. Yeah. Okay, saan tayo? Saan tayo pupunta? Anyana Beller East project. Tara, nandito na po tayo sa Anyana Beller East. Ayan, magandang araw din po kila client owner natin dito. I-update tayo. Yung una, regarding sa panambak, hindi pa pala mapapahakot to kasi nung sinukat namin, hindi pa po siya sasapat para sa mini dam. Ngayon, nagpa-schedule tayo rito ng demolition para dun sa 2 windows. Yan, pagka na-demolish yan, maaari na po tayo magpa-schedule ng hakot panambak dito. Sa hakot panambak mo, baka sa hauling, baka sa Monday na. Kasi bukas Sabado, tingnan natin kung kakayanin. Kasi ang Sabado, busy ang mga hardware niyan. Okay, bali, tayo? Bate. Louie, good morning. Good morning. Yeah, boy, morning. Tapos, may import tayo rito si Kuya Doming. Good morning, Kuya Doming. Nice, Kuya Doming. Nagkamali ng punten hindi ito bit. Dennis, morning. Good morning. Yan, ceiling framing na. Yan, ceiling framing. Tapos, nakalatag naman na po yung yung para sa layout po ng ating mga ilaw. Bali, magkakaroon tayo ng track bar dito. Eskwalado yon. Tapos, merong pin light. Then, may center light. Yan, dito naman may mga pailaw rin tayo. Ayan, bali, ang trabaho natin ngayon, or assignment, yan, 2 windows demolition dito. Tatanggalin po yan. Kakaroon ng bintana. So, covered tong, hindi naman mabubuo to kasi kaya nga namin nasintadahan. Pero kailangan talaga kasintadahan to nung una. Dahil wala po yung pinto. So, kailangan makoberan kasi pag umuwi tayo, siyempre, tanging plywood lang yung pinang-cover natin. Yan, sabi ko sa vlog na magagamit namin tong plywood talaga. Mapakinabangan pa yung mga pinang-cover namin dyan gawa ng dito nababagsak yung mga debris. Tapos dahil nakatiles na yung floor area, dito na tayo maghahalo sa plywood din. Yan, bawal po maghalo ron. Yan, dito na po tayo naghalo. Yan, mag-start na si Kuya Doming. Mag-uumpisa na si Kuya Doming. Doon tayo sa taas. Yan, lalay tayo dun sa materialis. Para sakaling magkulang. Okay, Kuya Doming. Makakabuo pa naman yata sa dito. Kaya pa yan dito, makakabuo pa. Laser. Ayan, bali, may kisame na po rito. So, may kisame na naman talaga na to. Bali, ayan, meron na pong PVC panel. Tapos ito, matatanggal pa po namin to. Yan, yung buo na yan. Tatanggal natin. Ngayon, ang mangyayari na lang, baka may mabaklas dito. Gawa lang, kailangan matibayan po namin yung kisame. Kailangan tibayan natin. Tapos dito naman, yung PVC panel. Okay na. Yan, ito yung magiging studio area. Yan po yung studio area. Yan, mangyayari po rito, madedemolish din po ito. Ito ang matatanggal dito. Yan, hanggang dito. Matatanggal po yan. Ang sukat niya nasa 150. Magiging po siya, sliding door. Yan, sliding door. Tapos ito yung magiging hallway. Open po siya. Yan. Tapos magkakaroon kami ng wall partition. Ang mangyayari pa rito, asintadahan pa po namin ito pataas.
Yan, para may banggaan yung partition natin. Tapos ito, matatanggal po natin to. Gagawa tayo ng panibagong railing. Yung pinaka magiging disenyo nito, bali horizontal. Tapos yung kaputol nito, may dudugtong po namin dito. Kasi yung handrail nito, dediretso na hanggang dito. Yan. Sarado na to. Eh, ganun po ginagawa namin. Tuwing uwi, sarado. Yan, pati ito matatanggal din po kasi makapalitan po siya ng hamba. Yan, mapapalitan din po siya ng pintuan. So, matatanggal po pati ito. Yan. Baka dyan tayo mag-follow up ng metal paring. Isabay na rin natin yung metal stud sa taas, no? Okay. Yan, dito sa balcony may ceiling din siya. Bali PVC ceiling panel din yung finish. Tapos baka doon na kami magkulang ng mga metal paring. Then kailangan namin dito ng fascia board. Tatlong 25 cm by 8 feet. Tapos ito, yun nga, matatanggal nga po yan. Tapos gagawa tayo ng panibagong railing. Yan. Tapos ito naman, ganito yung ganito yung para magiging design. Pati sa gates dito sa harapan. Tapos ito, kaya mababago din po yan. May pinababago po si client dyan. Pati yung design mababago na rin po. Yan, pwede naman po sa Anyana. Ayan, pwede naman po sa admin dito sa Anyana. Ang hindi pa nagagawa rito, mga karokas, pagka natapos tong tiling works natin dito sa pinaka carport, dito sa fence area, pwede na po tayo mag-proceed dito sa sa floor area. Yan. Yung TNB ipapahuli ko na kasi ibang naman po siya, ibang dimension. Ang floor area kasi rito sa second floor, kapag na tiles po lahat yan, marami nang pwedeng gumawa or marami nang pwedeng pumasok na trabaho. Hanggat hindi po kasi floor tiles yan, hindi natin magagawa yung partition doon sa master's bedroom. Kaya yun po yung ipauuna po natin. Ngayon, dito sa carport, kailangan lahat to malinis. Kasi ito yung susunod natin na magiging stock file. Yan, pinalalagyan na natin ng mga sapin yung kanto ng tiles. Ito po yun, papakinabangan nyo po to. Makikita nyo to sa tiles. Yan makikita nyo yan. Pagka doon sa karton ng tiles, kapag bumibili kayo, magagamit nyo po, huwag nyo itatapon. No, Louie na. Pakinabang yan. Bale, ito, tuloy-tuloy lang yung trabaho rito. Yan. Sa tiling, ito, iuhuli na namin yung pinaka-siroho. Yung siroho rito. Kasi medyo naka-elevate. So iuli na namin yan kasi baka magamit pa po namin yung mga tiles na ibang may mga bungi. Maikabit namin yun dito yung kabilang part. Yan na. Yung drain nga pala nito dito na po pupunta. Tapos ito, may mapapansin nyo, may dalawang magkabilang kanto to. Kaya may abang din kami ng floor drain dito. Yan. Tapos may floor drainage tayo rito. Yan, meron din tayo rito. Yan, yung faucet. Tapos ito nililayout na ni Kuya Domi. Bali itong dalawang bintana na to, yan, mare-recycle natin yung nabaklas po natin sa likod tsaka sa gilid. Yan, dito mapupunta. Yan, ceiling and electrical. Yan. Ceiling and electrical pa rin. Framing. Yan dito. Tapos yung kinuha po nating import, yung mason natin, bali yan pa yung mga gagawin niya. Yan, lababo. Tapos yung pagsasaayos po nito, itong ating balcony, yan papaayos po natin yan kasi next week naka-schedule yan. Ceiling framing na rin, tapos fascia, install natin ng fascia. Yan, bali magiging PVC installation panel dito kasi ito 4.5 Yan, para maiwasan natin magdugtong po ng J-moldings sa pagitan po ng PVC panel. Yung magiging latag nito patuwid na lang po. Yan, pa ganyan. Simula rito para maganda po siya tingnan. Hindi na po yung kagaya nito.
napahalang po. Bali mga karos, lumayo muna tayo sa site. Medyo maingay po kasi kapag ka nagbablog tayo, humihinto sila para hindi na rin natin sila maabala, yung tropa nagtatrabaho ron. Okay, bali matagal na tanong na to, pero pag may nababasa tayo sa comment na kaya natin sagutin, yan, sinishare natin dito sa vlog. Hindi naman po lahat na nagko-comment kaya natin sagutin yung mga tinatanong nila. Yung iba ko kasi mga pang high level na. So dito sa vlog, nag-iingat po tayo sa mga sinasagot natin dito kasi baka makapagbigay tayo ng maling information. Diba? May mga tanong na para dun sa mga professional, tsaka mas malayo ng narating at na-experience. Yung masasagot po nila yon. So okay, ito sa tanong po ni Rosalie Galang. So ito po yung sa comment section yung tanong niya. Dun sa mga panukod or pang-framing para po sa mga slab, ang kadalasan daw ay maganda isa tubular na lang daw. Meron naman daw merong mahaba or 6 meters. So mas maganda dahil magagamit pa daw po sa ibang part ng area ng bahay kaysa daw sa coco lumber. Actually, malaking tama po to. So pero may mga disadvantage. Alam naman kasi natin ang coco lumber, ilang gamitan lang talagang reject na siya. So hindi natin pwedeng ipilit kapag mahina na yung isang kahoy, hindi po natin pwedeng ipilit na gamitin pa sa ibang project, baka magkaroon po ng aberya. Ayan, bali, ang disadvantage ng paggamit ng coco lumber kung malakihang trabaho. So kagaya dun sa Tansa Garden Premier Project, dito po kasi siya nag-comment sa project natin na yan. Pag ganyan nakalaki na trabaho, masyado na po siyang mataas ang expenses niya. So hindi naman po lahat ng tubular ay baka hindi po natin magamit. Baka sa sobrang dami na kailangan natin panukod, pamorma, gamit po yung mga tubular, baka hindi na po natin siya magamit sa project. Baka sobrang dami na po. At saka isang bagay din, yun nga, kapag ginamit po kasi natin siya, may tendency na bumabaluktot na siya, nagkakaroon siya ng yupi. So hindi na maganda yung quality ng mga finishing, di ba? Pagka ganun. So pag ginamit natin siya sa gate, hindi na maganda yung quality niya. Pag ginamit natin siya sa trusses, ganun din, hindi na rin maganda yung quality niya. Pero tama to. Mas magandang gamitin to kasi mas matibay to compared dun sa mga coco lumbers. Yun nga lang, kapag binabaklas na siya, nagkakaroon na po siya ng lamat, nagkakaroon po siya ng yupi. Tsaka yung sukat niya, baka hindi na tumugma para dun sa mga gate, sa roofing trusses na mga gagawin natin. So ayan, maraming salamat po sa tanong ni Ma'am Rosalie Galang. Shoutout po. So disclaimer, according lang to sa mga na-encounter natin at saka na-experience na. Ito mga karos, kung matatanong nyo, kung kailan ang turnover nito, ayan, para alam nyo rin, no? March po, bali summer season. Summer season natin siya i-turn over. So sa mga nanonood, nagtatanong, bakit matagal? Hindi po nagmamadali si client. Isa rin po kasi sa nagpapatagal din po ng renovation kapag kulang ang budget na nagpapagawa. Hindi talaga siya matatapos. For example, bird finish lang muna. Tapos maghihintay po kapag nagkaroon ng budget. Ayan. So pag nagka-budget, doon na lang po itutuloy yung trabaho. Hindi naman po kasi natin pwedeng tapusin kagad yung isang project kung kulang sa budget. Kailangan kompleto rin hanggang sa finishing, di ba? Merienda na. Merienda na ang tropa. Ay, merienda. Sige. Bali ito mga karos, una na po tayo sa kanila. Ayan. Bali ang susunod natin na pupuntahan, itong project natin sa Tansa Garden Premier Phase 5. Yan, bago magtanghali. Yan, gamit tong e-bike. Pagka ganito nga po pala, di ba? Na sabi ko na rin noong nakaraan, pag wala naman po tayong kailangan na materyales, yan, pinagpapahinga ko yung dalawang sasakyan natin. Yan. Para maka-menos-menos na rin sa gasolina. Let's go. Tara.
Nandito na tayo sa Tansa Garden Premier Project. Ayan, magandang araw nga pala kila client owner. Ayan, bati tayo. Eh si Marvin. Marvin, morning. Good morning. Ayan. Nagpapondo ng binistay na buhangin. Malaking tulong po yan. Lagi may bistay tayo na buhangin dito sa project. So ito na yung ating roofing framing. Ayan. Yung kasabay po niya na re-retouch na lang po yan ng, ng extras. So yung pinaka-primer niya, epoxy. Eh, Master Jojo, good morning. Tsaka kay Rusty. Hi, good morning. Yan, bali yung process natin dito. Siyempre yung mga abang na dowel dyan, nakakapit na po yan dyan. Para dagdag tibay, extra tibay po. Tapos yung pinaka-joint, yan, yung sinasabi ko lagi, laging meron yan. Tapos babalikan na lang po yan para ma-retouch po ulit ng epoxy. Tapos yung ibang part po ng pinaka roof beam, yan papalitadahan yung ibabaw. Yan para mailak natin sa concrete. Bali mga karos, ang kasunod nito, makikita nyo masyado nang dikit yung mga bintana. So ganyan po talaga yan kasi medyo mababa na po tong natin, loop floors. Ayan, nabubulol pa. Ayan, medyo mababa na yung pinaka loop floor natin dito. Tapos ganyan po yung naging taas po ng ating roofing framing. Gawa ng gusto ni client dito, mataas po yung kisame. Kung isasabay lang po natin yan dito, halos walang pinagkaiba yung sukat sa baba tsaka dito sa taas. Ayan. Yan, bali ilang window yan? 1, 2, 3. Yan, 3 window papabago po natin yan habang ganito open pa. So papabaklas natin yung mga bintana, tapos ipapademolish natin yung ibabaw ng header ng bintana. So wala naman ng biga ron, wala naman silang lintel beam dyan kasi concrete reinforced po to, reinforced concrete itong pagbuo rito ng structural. Yan, bali iaangat po. Tapos hindi naman, pag inangat naman natin yan, hindi naman yan sasayad dun sa kisame na ginawa natin sa taas. Yan na. Yan, dito na lang pala, halos matatapos na. Dito plastering, palitada. Good morning. Good morning. Yan, ito na yung pinapalitadaan ni Kuya Richard. Plastering. Tapos ang katandem niya rito si Kuya Sandy. Good morning po kay Sandy. Good morning. Yan, pag natapos yung mga plastering dito, naipagpatuloy yung asintada nito. Yan, bali window po to. Yan, window magkabila. So pag napagpatuloy ito, plastering ulit, pwede na mag-schedule sa ceiling framing. Ayan. Kulang pa to. Sintadahan pa to magkabila. Ceiling framing, yan dito, tsaka dito banda. Yan. Yan, malapit na maubos yung buhangin natin. Panimulaan namin dito ang mga karaos 42 cubic na buhangin. Yan ang panimulaan namin. Yung maalala nyo, bago kami mag-umpisa, yan pati mga nakasako na yan, buhangin yan. Yan, dito naman tayo makangailangan ng mason paikot. Yan, ito yung update dito sa project natin. So magpapaschedule na rin po ako ng rito ng insulation at saka long span. So long span yung gagamitin natin dito, long span roofing. Magandang hapon po mga karos. Nandito ulit tayo sa Anyana Beller East. Ayan, biglaan punta ni Master Batay. Pare. Tataw. Yan, nagpapa ano kagad,
Napasiklab ka agad. Wala pa nga. Bali, dito nga pala mga karos, pinapunta ko si Master Batang kasi yung dalawang bintana ililipat dito. Ang problema lang namin dito, hindi pala Sige lang kaya, mabilis lang to. Hindi pala pantay po yung taas ng bintana. Ayan o, pagkaiba. Yan. Pero yung, pare yung itong isa no, pumasok sa taas. Yung isa, yung window doon. Kasama. Yan, bali pare, hindi na natin to dadalhin sa inyo. Dito mo na lang gagawin. Lilinisin na lang yan. Ano ba to pare? May bayad ba to? May pakiya kayo, ma'am. Ayun o. Pakiya, ma'am. So, hindi po nila, wala sa usapan nila to, pero libre. Libre. Ito kasi, para hindi na magastosan si client, itong bintana na dalawa, ililipat po dun. Ang naging problema nga lang, itong height nito, masyado pala itong mataas. Pre, ano ba, ano mo rito? Ano ba pa-challenge mo sa kanya? Kuya Domeng! Yan, nabili ka mo ng suka. Sinulat na. Yan na. Yan. Ano sukat to? Dito, dito. Dito. Yan. Dapat ganyan. 120 by 180, 81. 181 cm. Kailangan skwalado. Skwalado. Kapag ka naka-perfect, 500. nakasalalay kasi sa mason yung installation nito, no? No, pare, no? Kapag ka skwalado yan, maganda yung gawa mo. Ayun. Yari ka dyan, Kuya Doming. Dahil dahil. Tapos, dito namin kukunin yung window para magpantay. Yung window po kasi na to, yun galing dito. Yan. Yan ang ipapalit dito. Kasi itong isa, yun magpapantay po dun sa baba. Hindi nga lang namin pa kayang tanggalin to dahil wala pa tayong pamalit. O kailangan po kasi pagka na-demolish po yan, may kapalit po agad yung yung window para safe. O ngayon, demolition lang muna. Si Master Batang babalik na lang po siya. Nangako naman po siya na yan, dito niya na po daw yung gagawin. Ano yan pre, para maging matibay, may frame sa gitna. Nakikita natin. Okay. Ayan po, may frame sa gitna. Tapos ang installation naman po yan dito. Yan sa gilid. Okay. Bali ito mga karos, hanggang dito na lang po muna yung vlog natin ngayong araw po ng Biyernes. Ayan, kita-kita na lang po ulit tayo for the next vlog. Siya pala mga karos, bago tayo matapos, ayan, shoutout kay Sir Ronin Padilla. At ito po yung kanyang comment. Okay sir, kung ang hinahanap niyo po ay mga trusted na contractor, halos naman po lahat. Lalo-lalo na pag kumuha kayo ng mga professional at lisensyado. Pero kung hanap niyo naman po ay mga vlogger na nakikita niyo na yung mga gawa, meron silang YouTube channel, may Facebook account. Matagal ko na po laging pinopost yung kanilang mga page dito po sa ating YouTube channel. So, umpisa tayo kay Reg Vlog. Ayan, comment na lang po kayo dyan sa mga video niya. Tapos kay Mac Lagunilla Vlog, ayan, mag-comment na lang po kayo. At saka dito po kay The Alan Builders. Ayan, kasi si Sir ay taga Pampanga. So, itong mga binanggit ko po na construction services ay mga taga Pampanga rin po. Merong malalapit, merong taga Nueva Ecija, Bulacan, Pampanga, yung mga sakop ng mga trabaho po nila. So ayan, sana po makatulong Sir Ronin Padilla, shoutout po sa inyo. So hanggang dito na lang mga karos, for the next vlog na lang tayo magkikita-kita. Let's go! Tara!